Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay napadpad na sa Southern Tagalog at mahilig sa paglalakbay, sigurado ako na hindi mo pinapalampas o pinalampas na puntahan ang highly accessible na probinsya ng Batangas. 2 oras mula sa Maynila, ang lugar na yan ay kilala sa world-class na lokasyon para sa diving, mga makasaysayang bayan at malilinis na beach. Ayon sa datos, ang Anilao sa Mabini ang karaniwang destinasyon ng mga turista. Ang sunod ay ang Taal Volcano at iba pang mga lugar na merong nagagandahang mga beach. Sa dami ng pwede mong magawa sa probinsyang yan, hindi sapat ang ilang araw lamang para malibot mo ang buong Batangas. Ngunit kung ikaw ay yung tipo ng tao na hindi mahilig sa ingay na ginagawa ng ibang mga turista at hustle and bustle na mga nabanggit kong mga tourist destination, baka ang bayan ng Rosario ay perpekto para sa iyo. Bago ko ipagpatuloy ang detalye ng kasong ito, para sa mga taong gustong malaman ang source ko, ay ilagay mo lamang sa iyong search bar ang GR number 2144444. Ang kasong ito ay inabot na mahigit 1 dekada bago ma-finalize at nakaabot pa sa pinakamataas na korte. At ang ilang hukom sa Supreme Court ay pinagtalunan pa kung ano ang nararapat na parusa sa nasasakdal. Ang kasong ito ay patungkol sa People of the Philippines versus España. Ang Rosario ay naiulat na tahanan ng mahigit 100,000 mga tao. Sa panlabas ay walang pinagkaiba ang Rosario sa ibang bayan, pero kung tsatsagain mo ang pagtuklas sa nasabing lugar na yan, baka marating mo ang Barangay Masaya. Katulad ng pangalan nito, ang lugar na yan ay pinangalanan ng Masaya dahil ayon sa mga matatanda noon, ang barangay na yan, bagamat merong populasyon na mahigit kumulang na 4,000, ay kilala pala dahil dyan ginanap ang napakaraming okasyon na merong sayawan. At tuwing may fiesta ay dinadayo pa talaga ang barangay na yan sapagkat ibang-iba magkasiyahan ang mga residente dyan. Ang katahimikan, kapayapaan at kasimplihan ng buhay dyan ang umakit sa pamilyang Makatangay para doon mamuhay. Si Telma at ang kanyang asawa na parehong mula sa probinsya ay nakapagpatayo ng sarili nilang bahay. Kahit maituturing na medyo may kalibliban ang kanilang lugar, ay kontento naman ang kanilang pamilya dahil ando na lahat ng kanilang mga kakailanganin. Kung sakaling sila ay magutom, ay hindi na nila kailangang lumayo sapagkat meron silang hardin na pwedeng kunan na kanilang uulamin. Pag walang-wala talaga, ang mga residente doon o kanilang kapitbahay ay handang magbigay ng pagkain basta manghingi ka lamang. Hinding-hindi ka rin maboboard sapagkat ang barangay na yan ay malapit lamang sa gubat at maraming puno na isang malaking palaruan sa isip ng mga kabataan. Sa ganyang kapaligiran lumaki ang magpinsan na sina Sherwin at Lito. Simula bata ay madalas na ang mga itong magkasama. Mapa-eskwela, paglalaro at kahit get-together o reunion na mag-anak ay hindi nawawala ang dalawa. Sa kadahilanan na hindi lamang magkapit-bahay ang mga ito pero magkamag-anak rin, ang nanay ng dalawa ay hindi nag-aalala kahit maiwan pa ang mga ito sapagkat tiwala sila na walang mangyayaring masama sa mga ito. Base sa court record, sa loob na mahigit 2 dekada, ang magpinsan ay naging close sa isa't isa na parabang ang turing na nila sa isa't isa ay para magkapatid. Pero noong 2005, isang pangyayari ang wawasak sa magandang relasyon na yan. Ayon sa police report, si PO3 Mansha at PO1 Balita na parehong miyembro ng Rosario Police ay nakatanggap ng tawag mula sa isang residente. Ang tao sa kabilang linya ay nakiusap dito na kung maaari ay bilisan nila ang pagresponde sa Barangay Masaya dahil may krimen na nangyari. Ang 2 police officers ay agad bumiyahe at nang makarating sila sa address ay kinailangan nilang makiusap sa mga tao para makadaan patungo sa crime scene sapagkat nagkumpulan o nagtipon-tipon na ang mga ito
mauna lamang sa pagkuha ng impormasyon. Ang mga otoridad ay tinuro ng ilang residente sa isang bahay at sa loob ng tahanan na yun ay tumambad sa kanila ang isang bangkay ng lalaki. Sa report ay nakalagay na ang lalaki ay nasa katre. Kung wala ngang talsik ng dugo ay iisipin mo na ito ay natutulog lamang. Ang bangkay ay agad ipinadala para masuri at agad nang bukas ng homicide case ang mga otoridad. Bago matapos ang araw ng March 20, sa morgue na nalaman ng pamilyang Makatangay na ang biktima at napatay ay ang binatang si Sherwin. Palaisipan sa kanila kung sino ang gagawa ng krimen na yun sapagkat wala naman silang alam na kaaway o naging kaaway nito. Ngunit mas nagulat sila nang ibahagi ng mga otoridad na ang salarin sa nangyari ay ang mismong pinsan nito na si Lito. Habang hinihintay ang paglabas ng resulta ng autopsy report, ang pamilya ng hinihinalang salarin ay tinangkang makipag-areglo upang hindi na umabot sa demandahan ang nangyari. Pero ang mga Makatangay ay determinado na mabigyan ng hustisya ang ginawa sa kanilang mahal sa buhay. Kaya kahit nawasak ang kanilang relasyon sa iba nilang kamag-anak, determinado ang mga magulang ng biktima na idemanda si Lito. Nang i-release ang autopsy labi ay nabunyag na 4 na tama sa ulo at leeg ang tumapos sa buhay ng biktima. Bagamat sinampahan ng kasong murder, si Soledad ay nanatiling nasa tabi ng kanyang anak at kahit marami ang nagsasabi na ito ay mamamatay tao, katulad ng ibang ina na naniniwalang inosente ang kanilang anak, ay lagi itong dumadalaw sa presinto. Sa preliminary hearing ay nag-plead si Lito ng not guilty at ang abogado nito ay tatangkain na siya ay mapawalang sala sa pamamagitan ng paggamit ng insanity defense. Sa korte ay inamin ng nasasakdal na nagsimula siyang magkaroon ng sakit sa pag-iisip noong 2003. Sa tindi ng kalungkutan at depresyon niya naramdaman, 2 beses na niya di umunong tinangkang kunin ang sarili niyang buhay. Madalas rin na hindi siya nakakatulog na umaabot minsan ng ilang araw kaya may mga pagkakataon na hindi niya maalala ang kanyang mga ginawa tulad noong araw na napatay niya ang biktima. Sinabi ni Lito na wala at hindi niya alam ang nangyari noong March 20. Nagkaroon lamang siya ng idea sa nangyari pagkatapos niya di umanong maaresto. Ang nanay nito na si Soledad ay humarap din sa korte at tulad ng nasasakdal, sinabi nito na si Lito ay meron talagang sakit sa pag-iisip. Alam niya di umano na may sakit ang kanyang anak dahil ito ay karaniwang tahimik, balisa at laging nakatulala. Kung tatanungin mo rin ito ay kakaiba ang mga sinasagot nito at hindi lamang siya ang nakakapansin sa kakaibang pag-uugali ng kanyang anak. Ngunit ayon sa kanya ay halos lahat na nakakilala kay Lito ay sinasabi na meron talaga itong sakit sa pag-iisip. Ibinahagi ni Soledad na kahit gustuhin niya na mapagaling ang kanyang anak, ang kakulangan nila sa pera ang rason kung bakit sa halip na professional na doktor ay ipinatingin niya ang kalagayan nito sa isang manggagamot. Kahit ang taong yun ay sinabi rin na ang rason kung bakit ito nawawala sa katinuan ay di umunoy meron ngang depression si Lito. Inamin ni Soledad na dahil sa wala silang pera ay hindi niya ito na ipagamot kaya maaaring lumala ang kalagayan ni Lito. Nakiusap ito sa hukom na kung maaari ay iabsuelto ang kanyang anak sa ginawa nitong krimen at ikulong na lamang si Lito sa isang mental health facility. Iniharap din nila ang ilang mga tao na kilala ang biktima at suspect para sabihin sa korte na ni minsan ay hindi nila nakitang nag-away ang dalawa. Kahit samaan ng loob ay di umunong hindi nangyari sa magpinsan. Pero ang prosekusyon ay sinabi na hindi maaaring i-diagnose ng ilang mga tao kahit nanay ng salarin kung meron nga ba itong mental health condition o wala sapagkat hindi naman eksperto ang mga ito. Ang pagbabase lamang ng mga ito sa kanilang nakikita ay hindi rin sapat. Ang saksi na kinilalang si Andal ay binahagi na noong March 20 pala alas 7:30 ng umaga ay pinuntahan niya ang biktima sa bahay nito para sunduin. Pero nang nakapasok na siya sa loob ng tahanan ay nagulat at bigla na lamang siyang napaatras dahil kita niya si Lito na mayroong hawak na bolo na may habang 2 talampakan. Paulit-ulit nitong tinaga ang natutulog na biktima. Sa takot na baka siya ay makita ng suspect at siya naman ang isunod nito, si Andal ay mabilis na tumakbo para humingi ng tulong sa barangay.
Nang dumating ang mga otoridad ay mabilis pala na mga itong naaresto ang hinihinalang sospek dahil ito ay nagtatago lamang sa madumong bahagi na malayo lamang ng 25 o 30 metro mula sa bahay ng biktima. Ayon sa pulis na dumampot kay Lito, hindi sila naniniwala na ito ay may sakit sa pag-iisip dahil nang makita nila ito ay biglang tumakbo ang salarin. Para sa kanila ay kung wala itong natatandaan at hindi alam ang nangyari o ginawa niya sa biktima ay bakit ito tumakbo nang sila ay makita. Hindi rin nakatulong sa kampo ni Lito na wala silang iniharap na eksperto na magpapatunay na meron nga itong sakit sa pag-iisip nang mangyari ang krimen. Para sa prosecutor, kahit halos lahat ng tao, lalo na ang nanay nito ay laging sinasabi na ito ay madalas balisa, tahimik at hindi makatulog ng ilang araw, ay hindi yun magpapatunay na may sakit nga ito sa pag-iisip. Kaya sa huli, ang Regional Trial Court ay nagdesisyon na nakulangan at hindi sila kumbinsido sa mga ebidensyang ipinakita ng kampo ni Lito. Kaya ang hukom ay hinatulan ito ng guilty. Ito ay makukulong habang buhay at inutusan rin ito na bayaran ng 50,000 ang pamilya ng biktima para sa death indemnity. Ang desisyon na yan ay hindi nagustuhan ng kampo ng salarin, kaya ang mga ito ay nag-appeal. Ngunit tulad ng desisyon ng RTC, ang Court of Appeals ay nakulangan din sa mga ipinresentang ebidensya ng kampo ni Lito. Pero ang mga ito ay hindi tumigil at umapila muli ang mga ito dahil talagang naniniwala sila na dapat ipawalang sala si Lito dahil sa di umanong meron nga itong sakit sa pag-iisip nang mangyari ang krimen. Ngunit kahit ang Supreme Court na pinakamataas na korte sa bansa ay pumanig sa orihinal na desisyon ng hukom mula sa Regional Trial Court, ang hatol ay nanatiling guilty. Pero sa pagkakataon na ito mula sa 50,000 pesos na danyos ay pinagbabayad na nila ang salari na kabuuang 300,000 pesos para sa pinagsama-samang civil, moral at exemplary damages na sa tingin nila ay nararapat lamang nakabayaran dahil sa ginawa nito. Ang pangalawang kaso na aking tatalakayin ay mula din sa website ng Supreme Court at mababasa mo ito sa pamamagitan ng pagre-research sa GR number 275139. Ayon sa datos, ang average life expectancy sa Pilipinas ay nasa 71 at 72 years old. Kung pagbabasehan ang datos na yan, malaking biyaya na kung ikaw ay nagdiwang ng iyong kaarawan ng 71 o lagpas pa. Kaya sa tuwing sumasapit ang kaarawan ni Leopoldo Singcol, ang mga taong nagmamahal dito ay walang tigil sa pagbati, mapapersonal at kahit sa social media pa. Sa bawat taon na ipinagdiriwang nito ang kanyang birthday, ang lamesa sa kanilang bahay ay laging napupuno ng masasarap na pagkain. Labas-pasok ang napakaraming mga tao sa kanilang tahanan at bago matapos ang espesyal nitong kaarawan, ay lagi itong kinakantahan ng mga tao at hihipan niya ang cake. Pero noong 2022, si Leopoldo ay hindi nagawang magdiwang ng kanyang kaarawan dahil sa halip na sa bahay, si Leopoldo ay malungkot na salubong ang kanyang birthday sa loob mismo ng kulungan. Ito ay formal na sinampahan ng kasong murder, parricide at frustrated murder na talagang ikinagulat ng mga taong nakakilala dito sapagkat napakabait ng pagkakakilala nila kay Leopoldo. Ngunit nang mangyari ang trial, inamin ni Leopoldo na mga kasong isinampa sa kanya ay totoo. Pero nagawa niya lamang yun di umano dahil siya ay ilang dekada na di umanong nakakaranas ng pang-aabuso mula sa taong akala niyang mahal siya. Ang sinasabi niya ay ang kanyang ama na si Andres. Sa korte ay sinabi nito na bagamat meron siyang ina't ama, sa murang edad pa lamang ay hindi niya maintindihan kung bakit laging mainit ang ulo ng kanyang tatay sa kanya. Kung hindi palo ay katakot-takot naman ang mura na natatanggap niya dito. Kahit wala naman siyang ginagawa, lalo na kung ito ay nakainom ng alak. Nang magkaisip, gamit ang kombinasyon ng mga naririnig niyang chismis pati na ang masamang pagtrato sa kanya ni Andres, unti-unti niyang pinaniwalaan na kaya ganun ang trato sa kanya ng kanyang ama ay dahil sa hindi siya nito totoong anak. Ayon sa chismis, ang kanyang nanay pala ay nangaliwa habang kasal pa sa kanyang ama
at siya ang ebidensya ng pangulo niya nito. Bagamat hindi naghiwalay at tinanggap pa rin ni Andres ang kanyang ina, sa tuwing mag-aaway naman ang mga ito, sa halip na ang mag-asawa lamang ang nag-aaway, ibinunyag ni Leopoldo na siya ang pinagbabalingan ng galit ni Andres. At hindi lamang simpleng pagmumura ang inaabot nito. Pero ayon kay Leopoldo ay lagi siyang hinahabol ni Andres ng itak o bolo. Ang bayolenteng pag-uugali ng kanyang ama ay hindi na nagbago hanggang siya ay lumaki na. Ibinahagi ng suspect na noong araw na nangyari ang krimen, silang dalawa ng kanyang ama ay nagtalo at tulad ng dati, ang galit na si Andres ay kumuha ng itak. Hinabol siya hanggat ito ay mawala ng balanse at matumba. Nang nasa sahig ay mabilis na kinuha ni Leopoldo ang itak at sa kanyang galit ay sinaksak niya ito sa puso at ginilitan pa niya ito. Nang mahimasmasan, si Leopoldo ay humingi ng tawa dito. Sinabi nito na nagawa niya lamang na saksakin ang kanyang ama dahil sa ilang dekada nitong pang-aabuso sa kanya. Pero sinabi ng prosecutor na kung galit lamang ito sa kanyang ama ay bakit nito dinamay ang iba niyang kapamilya. Ayon pala sa police report, pagkatapos pala nitong masaksak ang kanyang ama, ang salarin ay lumabas ng bahay. Nang makita nito ang kanyang hipag na si Egmedia kasama ang kanyang pamangkin ay tinaga niya rin ito. Pero sa halip na mataga ang hipag, ang 2 taong gulang na bata ang nasugatan niya. Winisiwas niya ulit ang itak hanggang masaksak nito sa dibdib sa Egmedia na agad itong ikinamatay. Sa depensa ni Leopoldo ay di umunoy nagdilim lamang ang kanyang paningin pagkatapos niyang mapatay ang kanyang ama. Kaya di umunoy nadamay lamang ang kanyang mga kaanak. Hindi niya rin pala alam na siya ay nawala ng malay sa tubuhan. Pero ang mas nakakagulat sa nangyari, pagkalipas ng 2 linggo, si Leopoldo ay umuwi sa naghihintay niyang misis na para bang walang nangyari. Tinulungan din siya ng pinsa ng kanyang asawa na makatakas patungong Zamboanga. Sa loob ng 36 na taon, ito ay namuhay sa probinsyang yun at ni isang tao ay walang nakakaalam sa kanyang ginawa. Nadiskubre lamang ng mga otoridad ang kinaroroonan nito ng isang apo niya ang nag-upload sa social media ng isang birthday tribute. Nang matapos ang trial, kahit ginamit ng kanyang kampo ang anggulo na siya ay inabuso ng kanyang ama na mahigit 2 dekada para sa hukom ay hindi pa rin tama ang pumatay ng 2 tao. Ang kampo ni Leopoldo ay umapila pero ang hukom sa Court of Appeals na tumingin ng kaso ay pumanig sa desisyon ng Regional Trial Court. Nakarating pa nga ang kasong ito sa Supreme Court pero walang nagbago sa desisyon. Noong July 2025, sa post na ito ay makikita mo na wala talagang nagbago at para sa mga hukom, guilty pa rin ang hatol nila kay Leopoldo. Ang pagkakaiba nga lamang ay kinonsidera ng Supreme Court ang ilang taon niyang paghihirap sa kamay ng kanyang ama. As of this recording, si Leopoldo kahit maedad na ay nakakulong pa rin dahil ang hatol sa kanya ay habang buhay na pagkakakulong sa mga kasong isinampa sa kanya. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.